Wag ko kayo mag-alala, hindi po ako gagawa ng himala. Kasi sabi ko kay Vice Mayor Chi, sabi ko, bakit ba hindi ko natutunang kumanta? Ang hilig ko naman kumanta. Lalo na, pagka linggo, yung dekada 80, usong-uso yung malalaking baffles, malalaking speaker. Nilalabas yun, yung mga galing Saudi boy. Kasi pinupuhunan na nila yung mga component ng araw. Pag Sunday, makikinig ka ng WKY. Sa mukhang marami nakaka-relate sa WKY. Pinakikinggan nyo rin si Matt Monroe, Tom Jones, Engelbert. Kasi kaya sabi ng misis ko, anong taong ka ba pinanganak? Bakit lahat ng mga kantang alam mo, kasing edad nung tatay niya? Sabi ko kasi nung araw, hilig talaga akong makinig ng kanta. Yung kanta lang ang walang hilig sa akin. Kaya never ako natutong kumanta. Sintonado ako. Sana ganun ang boses ko. Paano pa kaya pag ganun ako ganun kumanta, no? Patay na. Patay na, buto-buto. But I'm really grateful to God for whatever I have. Honestly, always grateful to wherever, who I am, and whatever I have today. Hindi po pwedeng lahat nasa iyo. Kaya minsan tayo sa buhay, marami tayong hinahanap. Kaya kumisan na kumukonti yung ligaya sa buhay natin, sa dami ng hinanap natin sa buhay. Pero sa totoo kumisan, nasa harapan mo na lamang yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Tulad ng araw na ito. Akalain nyo, nag-survive kayo ng 40 years? 35 years? 30 years? Kanina nagbibiroan kami ni City Administrator Wardy. Kasi parang nagkamali siya. Ito, 30 years na. 30 years na. Sabi ko, hindi pwede maging 30 years yan. Ang tinuturo niya po, si City Legal, Lutz. Si Lutz, 27 years. Kasi ba't ko po alam na 27 years na in public service si Attorney Lutz? Kung anong edad ko sa public service, siya pong edad ni Attorney Lutz sa public service. Because I am grateful to District 1 Tondo. At 23 years old, binoto nila akong konsihal, 1998. So that's where I entered public service, and that's the time where Attorney Lutz also entered into public service as my Chief Legal Officer. Yan, si Attorney Lutz. At nakalimutan ni Wardy, kabats ko siya. Kasi noong 1998, magkabats kami ni Wardy Quintos na na-elect bilang konsehal. Kaya shout out sa mga 3 dekada na naglilingkod. Naubos na buhok natin, ano? Lapit na ako. Nauna lang yung iba sa inyo. Tingnan mo si Letlet. Shaggy. Siya gilid na lang ang buhok. At siya'y lagi nagre-reklamo. Pag kami nasa barbero, kasi madalas kami ni Letlet, ni Secretary to the Mayor, masabay magpagupit. Lagi siya nagre-reklamo. Medyo marami pang gugupitin sa akin eh. Pagbayaran na, pagupit siya, pagupit ako, pagbayaran na, parehong presyo yung binayad namin. Ang sabi niya, bakit ganun? Kay Yorme, binayad 1,000. Ba't ang singil mo sa akin 1,000? Konti lang naman yung tinabas mo sa akin. So today is a celebration, and I think more than anything else, sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, showing our gratitude to you. This effort of your city personal's office, spending some resources of the city despite of gipit na gipit tayo. Makilala man lamang, kilalanin man lamang, paalagan man lamang ng inyong pamahalang lungsod ang inyong mga inambag
sa paglilingkod sa bayan. Kaya po ako'y talaga kahit na po kami abala kasi nagpipirma pa ako ng mga tatama na naman yung mga doktor, yung mga BHW, yung mga kinikilig na naman si Padilla. Sabi ko kay Joe, pupunta ako. Because today, I just, in my own little way, as your mayor, acting on behalf of the people of Manila, to say the least, thank you very much for your great contribution to the city government to be of service to our people. That's why I told you, good thing you survived. Alam mo naman sa pamahalaan, na-ESO, naapakan ng paa na may paa, may malapit sa kusina, nakapayong kay Mayora, kay Mayor, kay Vice Mayor, kay Konsehal. There are so many things. You didn't survive smoothly. That I believe. Because, shout out nga yung magtatatlong dekada, 30 years, taas ang kamay ng 30 years. Ayan. Medyo, ano to, batchmate. Kasi, 2 taon na lang. Ano na ako, kami nila Lutz, saka nila Wardy, 30 years na rin kami in public service. So, mga batchmate, alam natin pare-pareho na kaya ko sinabi, buti nakasurvive tayo. Kasi there are part of our life in public service. Maraming beses natapakan yung ating mga kuko sa paa. Minsan buong paa pa. Maraming beses tayong napostrate. Meron tayong mga gustong gawin. Pero hindi nababagay doon sa layunin ng pamunuan. But we've waited. I've waited. I want to do a lot of things when I was a councilor then. When I became vice mayor, ako sabi ko malapit na. Malapit ko na magagawa lahat ng gusto kong gawin para sa taong bayan. But still, hindi pa rin. That's why when I became mayor, nako, hindi po metaphor yung sinasabi namin na ang araw ginagawa naming araw, ang gabi ginagawa ko pa ring araw. That is true to the heart because I thought the lost opportunity, which is time, to make change and immediate change, or what you call, there are things in government, in services, or what you call low-hanging fruit. Sayang naman, pitasin na natin. Baka bumagsak pa sa lupa at masira. Plus the fact that you wanted to build something for the next generation. And these are the things, whatever we have achieved today, wherever we are right now, didn't happen overnight. And it didn't happen because of a good mayor, or a good vice mayor, or councilors, no. Because it's a team effort. Without you, we cannot do also what we wanted to do for our people. So that's why we are very grateful to each and every one of you. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang ika-455 ng dakila nating lungsod sa temang nababagay pa rin sa bawat isa sa atin. Matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Nagbibigay pugay tayo sa ating mga lingkod bayan na naglaan, I think, not half, most of your life to public service sa ating mga kababayan. Sa loob ng mga dekadang ito, inilaan ninyo ang inyong serbisyo, panahon, oras, galing, at marami kayo nasaksihan na iba't ibang administrasyon. Hamon, sakuna, tagumpay, at pagbabago.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili kayong nakatindig, nagtatrabaho, nagsisilbi. Hindi para lamang sa pagkilala, kundi dahil naniniwala kayo na serbisyo publiko ay isang tungkulin at isang karangalan. Kaya ang mga taong hindi natin laging nakikita sa entablado, tulad namin, ay kayo yun. Kayo ang kung bakit ang pamahalaan gumagalaw ng mainam, masinop at epesyente. Kasi kayo yung sa likod ng kamera. That's why napakalaking bahagi ng bawat isa sa inyo ng pamahalaan o liderato at administrasyon nino man ay magtatagumpay ng dahil sa bawat isa. There is no I in team. We is the key word. So without you, we cannot move. Katulad ng isang sasakyan. Bawat bahagi, may kanya-kanyang dapat gawin. At dahil doon, if we are in synchrony, most likely, makapaglalayag, makapagbabiyahe tayo sa maayos na magandang kinabukasan para sa ating mamamayan, dala ng sabay-sabay tayong gumagalaw sa iisang layunin. Kaya bilang alkalde ninyo, o mas kilala niyong Yorme, I'm proud of you. Please extend my gratitude to your family. Send my regards to them. Because doing public service, sometimes our family will pay the price. Especially, I'm happy that I'm seeing you right now because some of you, some of ours, is not around anymore because of that great disaster in the world called pandemic. Hirap ng dinanas natin sa mga nagdaang panahon. Pero we survive. Kaya mamaya pag-uwi ninyo sa inyong mga mahal, kanya-kanyang mahal sa buhay, pakisabi naman sa kanila, "Uy, sabi ni Yorme, thank you daw." Ha? Thank you, saan? Thank you, tiniis mo ko. Tiniis mo ko na ng mga importanteng bagay na dapat katabi mo ko, pero dahil may obligasyon ako sa taong bayan, inuna ko ang taong bayan. Inuna ko yung tawag ng tungkulin. Buti pa sa private, pwedeng maraming excuse. Sa gobyerno, wala tayong excuse. Why? Umaasa ang tao eh. Umaasa ang tao. Yeah. Masarap lang talaga sa public service. Bakit? Abay, saan ka naman nakakita ng trabaho sa mundo? Nakatutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. A 15 at 30, may dilubyo o wala, tiyak darating yun. Di ba ang sarap ng buhay? But the thing is, you cannot have both worlds. Some of you maybe, I'm happy for you. But definitely most of us pay the price of having less time with our family because on what you call public service or call to public service. And I know most of you, alam mo yun, diyan na ako makakalbo sa City Hall talaga. Sa tinagal ko diyan. I know most of you dedicated much of your time to excel from your field of undertaking. So that's why, ulitin ko, pasabi nyo naman sa mga able ninyo, mga love ninyo, mga jowa nyo, or even your kids. The mayor said, thank you very much for understanding us most of the time while I'm in public office or public service. So extend my gratitude to each and every family of yours.
Sabi mo sa kanila, maraming salamat. Ha? Muli, ipagdiriwang natin ng 455 na taon ng pagkakatatag ng ating lungsod. Ngayon, tayo ay may hawak ng sulok. Ipinasa lang sa atin yon. Lahat tayo. Una-una lang yan, nauna sila. Gusto niyo na ba sundan sila? Huwag muna. But kidding aside, hawak natin ang sulo ngayon. And that torch is going to be passed on to the next members of the city government. But for now, I encourage each and every one of you to the remainders of your service. Let's excel from this. I really want to change the outlook of the city of Manila, the way it was before. I want to bring that time or time capsule. If I have a time capsule today, sa totoo lang, isasakay ko kayong lahat, yung 2 milyong Manileño. Isosokpa ko kayo sa oblo at pipidutin ko dekada 50, dekada 60. Kung saan ang Maynila ay tinitingala. Dala ng kagandahan, kagalingan ng tao, disiplina na pagmamahal sa kapwa, maayos na pamayanan, and window of opportunity. I'll bring every one of you there. Pero sabi ko nga, with or without you, time will run. With or without us, time will go on. Now, hawak natin ang sulok. Hindi natin hawak ang bit. Hawak natin ang sulok. Sulong ipinasa sa atin ng mga sinundan natin o ng mga ninuno natin. Can we bring back Manila the way it was? The simple answer is, of course. Pwede. Posible. Mahirap ba? The right answer is, oo naman. Napakahirap na. Ibang panahon yun sa panahon ngayon. Mas maraming mamamayan ngayon. Tama naman. But, can we make Manila great again? I think the answer is yes. How? Can I do it alone? My answer, sigurado ako rito, no. I cannot do it alone. I need each and every one of you. In fact, parang silang plaka na yan tuwing Lunes. Naririnig nyo sa akin. But this time, it is fitting in the occasion, with this occasion, asking with all humility each and every one of you, help me make Manila great again. Because I cannot do it on my own. I need each and every one of you. Kaya ba natin? Sure kayo? Final answer? Yes, I know it's possible. Kasi, ang kaya ng tao ay magagawa ng tao. Ang hindi kaya ng tao ay magagawa ng Diyos. Gets you? So whatever we can do, we try to excel from it. I really wanted to. In fact, sayang nga yung iba sa inyo, pero yung mga paga-20, mga 20 years, 25 years, sa taas ang kamay, ayun, nako, may aabutin pa kayong maganda. Yung mga 35 takwarents, I hope you still have 5 years. Because I guarantee you, I'll offer something for you in your workplace 5 years thereafter from today.
wala na kayong makikitang octopus, mezzanine, at cabinet sa tabi ng lamesa mo. We'll create something for our home. Maybe. It's hard, especially fiscally speaking. But ulitin ko yung sinabi ko kanina. Yung kaya ng tao, posibleng magawa ng tao. At hindi kaya ng tao, Diyos na ang bahala. Katulad na nasabi sa English or naturan sa English. Do your best and let God do the rest. So, despite of all these challenges, we will continue to financially engineer our situation. And I hope tomorrow I'll see you because I have a report card to do as matter and part of my obligation to the people and to you on our doing. But for now, this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord. Bago ko matapos. Kaya ako kabisado yung kanta na yan. Kasi may chicha, pagtapos kumanta niyan. Ewan ko, inabot yung charismatic nung araw. Shout out sa mga batang dekada 80 dyan. Inaabangan namin yun. Uy, nagkakanta na, kumanta na tayo. Kasi mamaya may liver spread na. Diba? Tapos may juice, yung glass. Yung nakasabit pa yung glass. Sunny orange ba yun? Wagas na wagas yun. Siyempre, atabs ka. Bumubula bibig mo. Basta kakanta ka lang. This is the day, this is the day. But kidding aside, I think this is the day that the Lord has made. And I'm happy you survived. I'm happy and proud that you're healthy. And there is an opportunity for us. We are better yesterday, but we can be better today and the best tomorrow. So there is still an opportunity to us to excel from our field of undertaking. Let's make use of it. Those opportunities given to us by the people. Galingan natin. So, muli, taus-puso at buong kababang loob, ako'y maging bahagi ng inyong paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Keep it up. Stay healthy. At pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat. Manila! Thank you very much once again, Honorable Mayor Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang at minamahal na alkalde.